Sa ating lahat mga kapatid, napakaganda, napaka-bless na gabing ito, hindi dahil sa okasyon ngayon, hindi dahil dumadami tayo sa dalusan nito, kundi nagtipon-tipon tayo lahat para purihin ang ating Panginoon. Sinayayaan ko po bawat isa na tumayo para formal na makapag-start po sa ating Bible study ngayong gabi. Ay inanyayahan ko po na si Sister Edeline na siyang mag-lead na sa ating opening prayer. Now we clap our hands together. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo, Lord, nilagat mo ang mga paalat po namin sa gawain na ito. Karating kami. Salamat sa protection, kalakasan, magandang kalusugan na pinagtanong mo sa amin na makatalo sa gawain ko ngayong gabi. Lord, napakabuti mo, Lord, tinataas ka namin. Pinupuri ka namin at buong kami nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo pong gawain na ito, kumilos ka sa aming gitna, na walang kwenta aming pagtitipon po, Panginoon, walang presensya mo sa aming gitna. Lord, we welcome you in this place, my God. Yes. At nais po namin na maramdaman ang presensya mo po sa bawat sa aming Panginoon, at tulungan mo po kami na lahat ng gagamitin mo, Panginoon, mula worship leader, testimony leader, song leader, Panginoon, ikaw mo, Panginoon, sa kanila ang anointing, Panginoon, at tanggapin mo, Lord, ang aming pagpupuri. Pagpapasalamat po, Panginoon, sa inyong harapan, na masiyahan ka, Panginoon, at basbasan mo po ang bawat sa Panginoon, at huwag mo hayaan, Panginoon, may hamadlang sa aming pagpupuri, sa paglapit po namin ang bawat sa mapupuri kami ng iyong presensya. Ito ang dalangin namin sa makapangyarihan pangalan mo. In Jesus' name we pray. We say Amen. Amen. Hindi na po lingid sa ating kaalaman na bukod sa mga problema ang natatanggap natin ay hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon sa buong taon. And gusto ko lang pong paalala yung sinabi ko noong Sunday na lahat ng nakikita natin sa mundo ay nanggaling sa ating Panginoon. Lahat ng mga blessings ay nanggaling sa ating Panginoon. Pero lagi natin tatandaan na may mga times na kailangan din nating bitawan yung mga blessings na yan. Kailangan din nating bitawan minsan yung mga hopes and dreams natin. Kasi yun nga yung pagkakataon na nagiging free ang ating mga kamay para itaas. Nagiging free ang ating mga kamay para itaas. Doon nagiging free ang ating mga isipan para sumamba sa ating Panginoon. At doon nagiging free ang ating mga puso para sambahin ang nag-iisang Diyos. Kaya i-feel po natin ang presence ng ating Panginoon habang kinakanta po natin ang kanta na nasabing sugdo ng biyaya. Iba sa buhay ko.
Salamat
Malaya na po mga kapong bawat isa. Okay, at nagapa na po tayo sa part ng ating gawain kung saan mag-share po tayo sa mga nakikinig, sa mga nanonood at sa lahat ng sa ating mga katabi ng ating mga good reports upang ma-inspire po at ma-motivate po ang bawat isa at malaman nila kung gaano kagaling ang ating Panginoon sa mga past weeks. Kaya tinatawagan ko na po ang ating testimony leader. Sabihin mo natin, God bless you, Sister Virgie. God bless you, Sister Virgie. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi palagi akong on the spot. No? Salamat sa Panginoon dahil kahit na on the spot ako, dyan naman na tinutulungan ako ng Panginoon. Amen. So, tayong lahat ay naririto mga kapatid upang ipahayag ang ating mga magagandang report na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, yung mga pag-aaral ninyo, kung kayo po ay pinagaling, o kung ano man yan, may pagpapalaman, ihayag po natin yan sa Panginoon upang mawalhati ang ating Panginoon. So sa gabing ito, tinatawagan ko na po kung sino ang maunang mag-testimony. Ito yung pinakamagandang party. Oh, tatawag na ako. Kasi nagkakahiyaan palagi eh. Akala ko si Brother Ron magtitestimony. Oh, wala ba? Wala bang pinapalo sa inyo? Praise the Lord. Tunay po ang pagkakataon. Tunay mga kapatid ng ating Diyos ay hindi nagkukulang, hindi siya nagbabago. Siya yung noon, ngayon, kahapon at magpakailanman mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon dahil dumating po yung 3 years ng ating pong Bible study. God is good mga kapatid. At tunay na siya yung Diyos na buhay mga kapatid. Praise God. At kaysa isang Diyos na ating po paglilingkuran sa Espiritu at katotohanan mga kapatid. So mga kapatid, tayo po'y magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At tunay na malapit na po siyang dumating mga kapatid. At salamat din sa ating pong organizer at ang kanyang company mga kapatid na si Sister Edeline Aquino, Brother Joe Dabora, Sister Janet, mga kapatid. Salamat po sa kanila at patuloy na lumalago mga kapatid ang home Bible study po natin. At salamat din kay Brother Ronnie, mga kapatid. At aking binabalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga po mga kapatid na kung wala po si Sister Edeline na nag-approach na magkaroon ng Bible study dito, wala po itong Bible study nato mga kapatid. So, salamat sa kasipagan, kabaitan, at yung paano ba yun? Yung pagpapagamit ni Madam Edeline na talagang taus-puso na pagpapagamit sa Panginoon kung kaya narito tayong lahat at lumalago tayo sa salita ng Panginoon. So, maraming salamat, Madam Edeline. Praise the Lord. Amen. Opo, kasi kung wala po si Madam Edeline talaga at saka mga kasama nila, wala pong Bible study talaga dito. Kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil nung nagkaroon talaga ng Bible study dito, marami pong pagbabago. Marami po ang nabaptize dahil po sa Bible study dito mga kapatid. So, patuloy na pinapalago ng Panginoon ang gawain nato. So, sino pa mga kapatid? Okay. Si Janet. Si Brother Billy, please. Si Brother... Yes, Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil inabot po natin ng 3 taon na pagbuong akong Bible study po sa Pamilya Study. And then nagpapasalamat po sa Panginoon sa mga ginagawa niya araw-araw sa ating buhay, sa aming pagtatrabaho ng aking asawa.
nandiyan po siya na gumagabay po sa amin. Salamat po at dinabalik ko lang. Amen. Salamat sa Panginoon. Sino pa mga kapatid? Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Ito po yung sinabi ni Brother Junior. Nang dahil po sa Bible study na po, marami po ang nagagamit na. Dahil dito po sila nag-uumpisa mga kapatid. Kumbaga, ako rin, isa na rin po ako mga kapatid kasi gusto ko rin palagi nakaupo lang, no? Nakaupo lang, no confidence. Sabi ni Sister Edeline, bakit di ka magturo? Ma'am, maganda na lang yung paupo na lang, andyan yung prayer na hindi nila alam. Mas maganda kasi kung minsan yung ginagawa mo na walang nakakaalam eh. So, ngayon, ang natutunan ko naman namin talaga dito, nawala yung kaba-kaba, ma'am, nawala yung takot namin. Dahil palagi kasi kami kapag tumatayo, nandyan na nanginginig yung mga paa namin dahil sa nervyos ba? Kasi mahirap ang tumayo sa presensya ng Panginoon. Kung kaya, malaking pasasalamat po namin sa Bible study ito dahil marami po ang nai-encourage at marami rin din po ang nasasanay na nagagamit na po sa ating Panginoon. At yan po ay nakikita nyo na rin po na nagagamit sila sa church. So, binabalik po namin ang papuri pasasalamat sa 3 taon na Bible study na to. At, sino pa mga kapatid? Amen. Oh, si Sister Nil. Praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat Papasalamat sa ating Panginoon dahil tunay po na naibalik sa lugar na ito yung naumpisahan na gawain po ng ating Panginoon. Dito po nag-umpisa ang UBC Dagupan. At salamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya. At sa 3 taon na Bible study dito, may mga nakakilala sa ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat din sa lagi niyang pag-iingat sa ating lahat. Salamat sa kanyang mga blessing. At nung nag-umpisa ang gawain dito, ang may asawa lang si Sister Virgie. Wala pang asawa si Brother Junior, si Brother Dante, si Brother Raul. Mga wala pang asawa mga yan. Pero meron ng gawain dito noon mga kapatid. At ganyan po katagal na po ang biyaya ng ating Panginoon na patuloy na lumalago ang gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. At we pray na mas marami pang dadalo sa Bible study na ito at marami pang maliligtas sa lugar na ito. Binabalik ko pang kapurihan sa ating Panginoon. Amen. Totoo po yun mga kapatid. Nag-umpisa po ang church noon sa 8 katao lamang. Diba? Mga 8 katao. Alam niyo, napapasalamat ako sa Panginoon. Ako yung napabaptize kila Brother Dante, Brother Raul, Brother Rinald din ata noon. Sabay-sabay sila na binaptize. Alam niyo, hindi pa naman ako noon marunong sa mga
salita ng Panginoon, tinanong ako ng pastor, ikaw sister, alam mo ba kung ano, alam mo ba kung sino si Jesus? Sabi sa akin, yun ang tanong. Alam ko, siya yung nag-iisang Diyos. Huwag mo na akong tanongin kasi yun lang po ang alam ko. Sabi ko sa pastor. Kasi bago pa ako noon eh. Napapag-test ko lang, so wala pa akong gaano nalalaman sa salita ng Panginoon. Dahil, ayan, kumbaga, hindi ako palaging pumupunta sa church noon dahil ang hirap akong inakay talaga ni Sister Maria. Salamat sa panalangin ni Sister Maria kay Brother David. Kung wala sila talagang panalangin at wala yung pagpupursige nila na pag-iingkarin sa akin, andyan yung sulat, andyan yung tawag, para bang talagang pinipilit ka nila na pumunta ng church. Eh ako naman talagang pag hindi pa talaga panahon na ikaw ay ano ng Panginoon, hindi ka talaga atin, nagtatawag pa kami pag nagkikita na namin sila. Pero nung panahon na talaga na ang Panginoon ang pumilos, andyan na. Diretso na po akong naglingkod sa Panginoon. At kumbaga, ang gustong-gusto ko noon kasi palagi na lang akong nasa church noon nung na-baptize ako at nung natanggap ang Holy Spirit, nung Banal Espiritu. Para bang ang gusto ko palagi, nasa loob ng church kasi uhaw na uhaw ako noon. Nung natanggap ko ang Holy Ghost, mga kapatid, uhaw na uhaw ako palagi kung hinahanap yung salita ng Diyos. So, heto kaya ako lumago mga kapatid sa paglilingkod na to. At binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Panginoon at parang nakalimutan po natin ang pinaka-special na guest speaker natin sa gabing ito. Hindi natin po sila ini-welcome. Ha? I-welcome po natin si Pastor David at si Sister Leia. Palakpakan natin ang Panginoon at pwede kamayan po muna natin sila kasi parang nakalimutan natin i-welcome yung guest speaker natin eh. Pwede bang kamayan po natin sila? Alam niyo ba yun? O, sige, welcome po natin. Gawin mo nga yung welcome muna kasi sila lang yung bago bisita eh. Para napahuli kami, Pastor. Pasensya na. O, ano? Gawin na natin sila ng welcome para masaya naman sila. O kaya papuntay na lang natin sa harap. Okay. Limutan natin, pasensya na po, Pastor. Nag-welcome in this place. Pastor, we love you so much. Okay, you are welcome. Sige, upo na po kayo, Pastor. Ay, tayo sila. Okay, welcome natin pala sila. Welcome, welcome. Ayun, saya naman. Gawin na natin ang welcome. Magkamayan natin po tayo lahat, mga kapatid. The Lord. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba ang saya? Maraming salamat po, Pastor David. Leia, God bless you po sa kanyang mga anak. Okay, makakupo na po tayo mga kapatid. Ibinabalik ko na po ito sa worship leader. Anong worship leader? Hindi ako worship leader. Okay, thank you. Okay, well, mga kapatid, nakaka-bless ko yung mga inyong mga testimonies at ngayon ko na-realize na hindi ko alam na gano'n palang gagawin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil ngayon ko lang din na-realize na alam ni Sister Virgil kasi hindi niya ako kilala dati. Pero ngayon na nakakatalo ko sa mga ganitong klase ng gawain, kikilala niya na ako. Alam niya na hindi rin ako masyadong active sa church. Pupunta-punta lang ako na church for Sunday services. Pero since na-invite ako sa gawain ito, ngayon ko lang na-realize kung gaano kahalaga yung mga ganitong maliliit na pagsasalo. Yes. Dahil alam ko,
kulang pa din yung mga Sunday services, kung yung mga Wednesday service, alam ko kulang na kulang pa rin ang mga time natin sa ating Panginoon. Kaya napapasalamat ako dahil nabigyan ako ng mga kataon ng opportunity para maimbitahan sa ganitong klase ng services. I am looking forward po pa kung anong may bibigay pa sa atin ng ating Panginoon. At muli pa natin palapakan natin Panginoon. Ngayon po dadako na po tayo sa part na kagad po tayo masasayang awitin. Kaya tinatawagan ko na po ang ating kapatid na si Sister Karen. Sabihin mo natin, God bless you, Sister Karen. Praise the Lord mga kapatid. Samayo po tayong lahat. Yan. Okay po ba tayo? Amen! Maayos po ba ang lahat sa atin? Yes! Masaya po ba tayo? Amen! Amen! At dahil dyan, ating kantahan ng ating Panginoon, sabing halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ikanak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos sa luhan. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Ikanak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay luhan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong nakakagat. Pilat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para nasa Kanya. Aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y hindi mo dinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, medyo binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Marami pang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. Aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y hindi mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sugatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Marami pang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
pag-ibig ko. Ako'y magsasala sa piling mo. Ako'y magsasala sa piling mo. And napakasayang pumuri sa ating Panginoon. Amen. At sa hindi na po pagtatagal ay dadako na po tayo sa pinakamahalagang part ng ating Bible study. At mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga banal na kasulatan para sa pagkain po ng salita ng ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po ang ating exhorter ngayong gabi. Sabihin po natin, God bless you, Pastor David. God bless you, Pastor David. Praise the Lord. Nakaupo muna tayong lahat. Amen. Praise God. Wala akong ninerviews mga kapatid. Alam ko kasi at Bible sa ating mga kapatid, hindi yung sinabing kongregasyon ito mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon dahil pinagkatiwalaan niyo ako na mag-share ng salita ng Diyos. Tatanungin ko sana kung Bible study ba talaga or mga miyembro na lahat. Dahil parang baptize na po ata lahat. Tama po ba ako? Meron kayo May hindi pa. So, pero halos lahat na almost baptized na po lahat. Salamat po sa Diyos. Palapakan nga natin ang ating Panginoon. So, namiss ko itong lugar na ito. Dito kami, diyan kami impus na. Noon, bata pa ako, naalala ko pa sila, Brother Dante. Bahay pa lang ito noon, umate na ako dito eh. Hindi pa ito ganitong church na Pero salamat sa ating Diyos, nakapasyal ako sa dati kong pinagmulan. At yung presensya ng Panginoon parehas lang din. Walang nagbago. So, nag-iba ng location, pero isa lang ang presensya nating nararamdaman. At hindi nararamdaman ko ngayon mga kapatid, kaya salamat sa ating Diyos. At ako'y napunta sa lugar na ito. So, salamat sa organizer o sa likod ng mga Bible study na ito, sa nag-umpisa ng gawain. Salamat Sister Edeline, salamat Brother Ron, sa Estrada family, at sa mga iba pa, hindi ko alam kasi kung sino yung mga iba pang kasama. Yung mga church members ng Dagupan na andito, taga rito. Salamat po sa inyong tiwala na tayo ay tumayo sa harapan. At huwag po kayong mag-expect sa akin, pero sa Panginoon mag-expect tayo mga kapatid. Dahil kung sa Diyos tayo magtitiwala, sigurado may mapapala tayo. Pero kung sa tao tayo magtitiwala, pag-uwi nyo, latang-lata pa rin kayo. Pero pag sa Panginoon tayo titingin ngayon, naniniwala ko lahat tayo pagpapalain ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. Ang dami kong gustong sabihin, kaya lang, gabi na. Baka kasi abutin tayo ng madaling araw. Mabilis lang po akong magturo mga kapatid. 10 minutes lang po. And 2 hours. Kaya lang po kabilis. Tumay tayong lahat. Hindi, joke lang yun. Kala niya. Iluluto yun ni Bao, yun natin ito. Kung nga pumunta siguro. Pangasinan kayo namin? Okay, Korean po. Meron hindi ito mag-Korean. So, siguro Pangasinan kayo namin, no? Pangasinan kayo. Aray mamarikit dyan. Pangasinan, no? Si Hepe Pore. Pangasinan. So, mayroon bang hindi nakakaintindi ng Pangasinan? Kasi minsan nagsasalita akong, yun, si Tatay. Tagalog. Okay yung Tagalog, huwag lang po Korean o kaya English. So,
So, I'll try my best. Okay? Sisikapin ko pong mag-Tagalog diretso. Pero pag nagpangasinan ako, yung mga nakaintindi ko siya. So, buksan natin ang ating Bible sa Book of Matthew. Chapter 22, verse 36 to 38. Kaya na lang natin yung ano. Meron ba dyan? Ay, sa Google. Okay, so kung may Bible po tayo, buksan natin sa Matthew chapter 22, verse 36 to 38. So sabi niya dito sa 36 Tagalog, sabi niya dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? So ito ay tanong ng mga Pariseo kay Jesus dahil gusto nilang i-testing yung talino ni Jesus Christ, yung wisdom ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil tinatanong nila dun sa Ten Commandments kung ano yung pinakadakilang utos doon. At ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo in verse 37, Jesus said, Tagalog pala, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Praise God. So, sa ating pag-umpisa, hilingin ko nga kay Brother Ronnie na siya mag-pray sa pag-umpisa ng ating buhay. Kami lahat ay nalangin, dakila Diyos, kami po lumalapit po sa inyo sa dito ito. Madalain ko po Diyos na sa mga aming mga isipan ng aming mga puso, Panginoon. Lord, dinadalain ko ng Diyos na linisan mo sa Pastor David, Panginoon, na dadala ng iyong salita sa dito ito, Panginoon ng God. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa mga oras na ito at humihiling po ng kaunawaan sa lahat ng i-deliver na mensahe, Panginoon, na manggagaling sa iyo sa pamamagitan ng Pastor David, Panginoon. Lord, we ask that the Holy Spirit, God, will move in this place. So God, tulungan mo kami, Panginoon, na God, na mapuspos ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Lord, binabalik po namin ang lahat ng papuri at samba sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. So, kamayan mo yung katabi at tanungin mo siya, do you really love Jesus? Mahal mo ba talaga si Jesus? Makakaupo na po tayong lahat. At iyan ang ating pag-aaralan sa gabing ito. So, isang tanong na nagsasabing, mahal mo ba talaga si Jesus? At ito ay napakagandang tanong, mga kapatid, na itanong natin sa ating sarili. Sa mga panahon na nanghihina ka, tanungin mo sa sarili mo yan, mahal ko ba talaga si Jesus? Sa panahon na malakas ka rin, tanungin mo rin sa iyong sarili. Dahil mahirap pag walang problema. Mahirap din pag maraming problema. Parehas na mahirap yun. Pero ang pinaka-the best na gagawin natin ay manatili tayo kung nasaan ang ating Panginoon. Kailangan mag-stay tayo kung ano yung dapat na gawin natin. Kaya dapat nating, kung sino yung dapat nating mahalin. Excuse me. Diba napakaganda sa funeral service? Pag may funeral service, diba maraming tumatayo na nagsasalita lang para dun sa taong siya sabi niya? Itong taong ito, palabiro siya. Kaya yung inaalala yung mga nangyari sa kanya. Itong taong ito, mabait siya. Lahat ng namamatay, mabait. Kasi niya ba yun? Bait-bait yan ito. Ang gano'n, kinulkul ka ng sama. Tapos masipag, masayang kasama, mahilig siyang mag-fishing. Yung sinasabi niya, ay ito, paborito ito yung balatong niya. Paborito yung balatong, iba gano'n. Pero nawa, sabi niya dito, sa ating kahuli-hulihang hininga, diba, mas nakaka-bless na merong taong tatayo dito na sasabihin niya, itong taong ito, mahal na si Jesus. Diba? Diba mabibless ka doon sa itong taong ito, grabe ang pagmamahal niya sa Diyos.
hindi ko masukat yung pag-ibig niya sa Panginoon. Diba napakagandang pakinggan na kahit sa huling buhay natin, merong magtatayo ng, mayroong isang tatayo na sasabihin kung gaano mo karamahal ang ating Panginoon. Do you really love Jesus? Dadaanan ko ang lahat, kaya pasintabi na po. Sana batugat sa langit, ang natamaan ay buti nga. So, do you really love Jesus over your school? Wala na mga pumapasok sa school dito. Kasi nga yung kamay niya yung mga pumapasok sa school. Ako po ay pumapasok sa school. Dahil teacher po ako. Kaya ako pumasok, hindi ako sa school ng mga kapatid. So, over our school, ito yung gusto kong tanungin sa mga estudyante. Kahit ba puyat ka or pagod ka, umating ka pa ba ng church? O minsan, sa punto sa buhay mo, napagod akong nag-review. Mas, Lord Jesus, pwede bang excuse muna ako? Napagod kasi ako eh. Diyan na nagtatalo yung tanong na yun. Do you really love Jesus? Sana mga kapatid, yung alam niyo yung priority, alam niyo yung arrangement ng yung God's divine order pagdating sa pagmamahal. Lagi natin itap si Jesus. Lagi natin itap ang Panginoon. Pinaka number 1 si God. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Lagi natin unahin ang kaharian ng Panginoon. Dahil ang daming warning ng ating Panginoon, anong benepisyo ng tao na makamtan niya ang lahat ng bagay sa mundo ito at mawala ang kanyang kaluluwa. Diba, meron na siyang warning na ang pinakamatinding pangailangan ng tao ay walang iba kundi ang kanyang spiritual. Dahil lahat ng bagay ay temporary. Lahat ng bagay temporary lang sa mundong ito. Naalala niyo pa ba yung sa akin noon, akala ko mananatili yung pagiging hang ko noon eh. Yung Piolo Pascual na, kasi nga, kasi ako eh, nilagnat kasi ako ng ilang araw kaya naging ganito kakawang ko eh. Pero hindi maglalas ang lahat. Yung kagandahan, kahit anong ipahid mo dyan, hindi mo mapipigilan ang pagtanda. Walang bagay sa mundong ito na temporary. Na nagsasabi sa ating Panginoon, kahit anong vitamins yung inumin mo eh. Inumin mo na lahat ng vitamins. Mamamatay ka sa langgam. Alala yung kwento ng langgam. Namatay dahil kinagat ng langgam, namatay. Bakit? Nung tumatawid ng kalsada, kinagat siya, ay nabunggo ng 10-wheeler na truck. Dahil lang sa langgam. Hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan ng buhay dahil walang temporary sa mundo ito. Yung mga taong pinakamatagal na nabuhay, I think merong 120 years na tao, yung pinakamatagal na tao na nabuhay sa mundo ito. Pero ang hindi nila pwedeng itago ay mamamatay din siya. Na ang ibig sabihin dito mga kapatid, merong mas mahalaga pa kaysa sa buhay na meron dito. Tayo ay pilgrims lang, dinadaan lang tayo ng Panginoon. Na meron tayong dakilang misyon. At kahit ano yung gusto mong i-goal sa mundong ito, hindi lahat ay maglalas. Yung mga diploma mo, nakaka-bless, ay daming diploma dyan. Pero lilipas ang panahon, makakalimutan din na si Jericho ay graduate ng si Jericho ay nag-top nung grade 6. Makakalimutan ng tao yun. Hindi na maalala nun yung kaklase mo noon. Ano na yung pangalan mo na itsura mo, magaganon-ganon pa sila. Bakit? Hindi kasi naglalas ang lahat. Ang mga tao halos makipagpatayan pa sa mga titles. Halos nakikipag-agawan pa kung ano-anong mga bagay. Pero hindi nila alam, yun ay temporary lang. At gusto kong sabihin sa mga estudyante na nandito, huwag mong hayaan na ang pag-aaral mo ay agawin ang oras mo sa Diyos. Totoo, nag-goal ka ng mag-with honors. Pero masigit pa yung sana si Lord at pumapalakpak sa'yo. Huwag mo hayaan na si teacher lang yung nagpapalakpak sa mga kaklase mo lang. Diba? Ito yung challenge ko sa mga young people doon.
patunayan nyo sa akin na mayroong young people na kahit busy siya sa school, hindi niya pababayaan ang church. Patunayan nyo sa church na ito na kahit with honors kayo, pero hindi nyo pinapabayaan ang youth service. Kasi may mga iba na ang dahilan nila, busy ako sa school, napabayaan na yung mga gawain sa Panginoon. Ang ginagawa nilang alibay yung kanilang activities. Pero sabi ko sa kanila, patunayan nyo na hindi sagabal ang school kay Lord. Maging top kayo sa school na hindi nyo pinapabayaan si God. Patunayan nyo yun sa marami. Para marami kayong na-encourage sa mga matatalino na hindi rin nila papabayaan ang pag-aaral nila. And I thank God, marami pa rin sa kanila na nasa top honor. Yung mga iba, hindi nagsasalita, pero mababalitaan ko na lang, nasa social media, hindi nagte-testify, pero matataas pa rin yung average. And yet, palagi silang nasa Bible study, palagi silang nasa youth service. Hindi hadlang ang church sa pag-aaral. Yan ang tandaan niyo mga young people. Pwede kayong maging with honors na mahal niyo pa rin si Jesus. Hindi mahirap gawin yun. Hindi mahirap gawin yun. Satan will try all that he have to stop you from loving Jesus. Because that is the greatest thing. Sabi niya dito, hindi ka mararapture ng diploma mo kundi ang Panginoon ang magrarapture sa'yo. Tandaan mo, yung pagiging with honors mo, hindi yan ang tatanungin ng Panginoon na, with honors ka ba? Okay, halika na, rapture na. Hindi ganon. Tingnan niya kung tapat ba tayong naglilingkod sa Panginoon. Whether you have medals or not. Pangalawa, okay na mga young people, masaya ba kayo? Kung awayin, pag-uwi ko mga naka-iflat niyo yung ulong ko. Next, do you really love Jesus over your finances, your work, or your business? Yung mga may business dito. May mga young people dito na alam ko, mga businessman. Businessman, nagbibenta kayo ng mga palamig sa church. Businessman kayo, businessman kayo. Okay, ito rin. Huwag mong ipagpalit ang pag-ibig mo sa Diyos dahil lang sa pera. Kung nagtatrabaho ka ng Sunday, huwag mo namang ipagpapalit si Jesus sa 500 pesos. Napaka-cheap naman. Napaka-babaw. Kahit sabihin ko pang 5,000 ang kapalit, kung ipagpapalit si Jesus sa 5,000 pesos, parang awa mo na kapatid. Alam ko mahirap ang buhay. Pero huwag mong ipagpapalit si Jesus sa pera. Napakasakit. Isipin lang kung minsan ang dami nating mga pangangailangan na nakukompromise yung ating paglilingkod sa Panginoon. Na yung unang try mo na, Lord, first, isang Sunday lang naman yun. Hanggang sa darating ang nakita ni Satanas na kumagat ka doon, marami pang mas magagandang offer na susunod. Susunod 10,000 na. Kasi kumagat ka doon sa 5,000 eh. Hanggang sa palaki na ng palaki, hindi mo na alam, napakalayo mo na sa Panginoon. Alam niyo yung kwento nung yung nag-aalaga ng kambing, yung mga meron siyang sa pastor, pag-pray mo yung kambing ko, dumami. Tapos, sige, pag-pray natin. Pinag-pray, active na membro yun, si brother. Pero nung pinag-pray, lumipas ang ilang buwan, may isang Sunday, hindi umatin si brother. Pinunta ni pastor, Brad, ba't di ka nakatin? Pastor, wala kasi magbabantay ng kambing ko. Marami na kasi. Wow. Tapos, lumipas yung ilang buwan ulit. Hindi na isang Sunday lang, 2 Sunday magkasunod. Absent si brother. Tapos pinunta na naman, brother. 2 Sunday ka lang hindi umatin. Pastor, yung pinag-pray natin na kambing, pinapahala ng Diyos, ang dami na pastor. Kaya hindi ako nakaatin. Tapos, dumating yung rapture. Naiwan si brother, mga kapatid. Sabi niya kaya, bakit, Lord?
Lord, iniwan mo ako, Lord. Sabi niya, wala kasi magbabantay ng kambing mo. Kaya kita iniwan. Gusto nyo magano'n na sabihin ng Panginoon. Yung mga projects mo, yung mga business mo, wala kasi magbabantay ng business mo sa Sunday. Kaya hindi kita sinama. Baka kasi sisihin mo ako, sabi ni Lord. So, hindi ko sinasabing pabayaan natin ang ating mga trabaho. Na minsan, pag naririnig natin itong word na ito, may mga nagre-react na negative. Mga OA. Parang pag hindi nagtrabaho ng Sunday, parang mamamatay na sila bukas. Yung mga ganun na mentality. Tumay bagada. Akin, pakanan na sirin na church. Tayo, church yun, pakanan na sirin. May mga ganun na nagre-respond. Na minsan, kauihan. Ano pa, akin, wala tinayaranan, nabila ito ng pastor sirin. May mga ganun na mentality. Pero, hindi yun yung pinag-uusapan doon eh. Hindi yung about sa money. Yung paano tayo mabuhay ng totoo. Alam niyo sa akin sa tagal na na-observe ko ng paglilingkod sa Panginoon, isang bagay na pinakakailangan matutunan natin sa church ay yung mabuhay tayo ng tama sa mundo. Na hindi tayo masyadong sa mga material things. Dahil maraming bagay na marami na silang pera, wasak naman ang pamilya. Pero ang church, pag lagi tayo sa church, naiintindihan mo yung value ng yung God's divine order, yung siya yung number one, susunod yung family. Lagi mong matututunan yan eh. Kaya lagi kang nasa ayos. Yung mga priorities mo lagi nasa tama and naaayos mo lahat dahil tama yung direksyon ng iyong pag-isip. Dahil lagi kang nasa church. Ang gusto namin sabihin, huwag mong pabayaan ang trabaho mo. Pero huwag mo rin sanang pabayaan ang gawain ng Diyos. Importante ang trabaho, no doubt, walang problema ko. Pero ito rin sasabihin ko sa iyo, napaka-importante rin ang gawain. Huwag mong sabihin na isang Sunday lang naman yun. Lahat ng bagay na mahal mo, pinapahalagahan mo. Tama ba yun? Diba pag mahal mo, yung mga yung people, makaka-relate ito. Pinagpupuyatan mo. Pinachat mo kahit madaling araw. Tulog na lahat. 2:00 na ng alinga. Dahil lahat ng bagay na mahal mo, binibigyan mo ng time. Ito na yung conclusion. Pag wala kang time sa Panginoon, hindi mo mahal ang Panginoon. Nakakalungkot na katotohanan. Pag lagi kang may excuse sa Panginoon, ang tanong doon, mahal mo ba talaga si Jesus o hindi? Do you really love Jesus or naghanap ka lang ng religion? Sasabihin lang nila na ikaw ay righteous o kaya ikaw ay banal. Naghanap ka lang ng programa para hindi naman nila sabihin na hindi ka makadiyos. Ang pagmamahal sa Panginoon ay mas malalim pa doon. It takes a commitment. Meron itong sumpaan na kagaya ng mag-asawa. Naalala yung sumpaan ng mag-asawa? For better or for worse. Sickness and in health. Ganun yung gusto ng Panginoon na pagmamahal. Panginoon, sa hirap, sa ginhawa, maglilingkod ako sa iyo. Sa karamdaman o sa kalusugan, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Till death do us part, hanggang sa kamatayan, Panginoon, mananatili akong magmamahal sa iyo. Yun yung gustong marinig ng Panginoon sa atin. Kaya, mga kapatid, tandaan natin, pahalagahan natin ang ating Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, bigyan mo ng time ang Panginoon. Amen. Kung wala kang oras sa Panginoon, may malaking question dun sa love. That's right. Mahal mo ang pamilya mo, mahal mo ang mga anak mo, bigyan mo sila ng time. Kasi may mga tatay na mahal na ang trabaho, wala nang oras sa mga anak. Kung totoong mahal mo ang anak mo, magbigay ka ng oras sa anak mo. Kung mahal mo the reason na mahal mo yung trabaho mo, dahil marami kang oras sa trabaho mo. Pero kung mahal mo ang Panginoon, sasabihin ko rin sa iyo, bibigyan mo rin ng oras ang Panginoon. Mahahalagaan mo ang oras ng Diyos.
Number 3, do you really love Jesus? Ito, over your family. Pastor, kailangan mas mahal ko si Jesus kaysa kay nanay. Yes. Kaysa kay tatay? Yes. Kaysa sa mga anak ko, Panginoon? Yes. Ang sabi ng Matthew chapter 10, verse 37 to 38, sabi niya, ang umibig sa ama o sa ina ay higit, ang umibig sa ama o sa ina ay higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung sino daw ang mas mahal niya, ang nanay at tatay niya, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae, nang higit kaysa akin, ay hindi nararapat sa akin. At ang hindi nagpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinong mas mahal niya ang kanyang nanay at tatay kaysa sa akin? Hindi siya karapat-dapat sa akin. Alam niyo, ito, ang tagal ko itong pinagbulay-bulay. Kaya naglilingkod ako sa Panginoon, mahal na mahal kong pamilya ko. Ayaw kong may mawala sa pamilya ko. Yun yung ano ko. Pag may nawala, hindi ko alam Panginoon kung magpapatuloy pa ako. May mga ganun akong pero nabasa ko itong mensahe ko. Kailangan mas mahal natin ang Diyos. Kaya top si God. Pero bakit? Yun yung tanong ko. Bakit ikaw ang top? Dahil ang nanay at tatay mo, mag-fail sila sa love. Minsan mararamdaman mo parang hindi ka nila mahal. Kaya pag nilagay mo sila sa top, pag hindi mo nararamdaman mo hindi ka nila mahal, madadamay si Lord. Kaya hindi ka umaattend ng church. Bakit? Kasi nag-away kayo ni nanay. Bakit? Nilagay mo siya sa top. Pero tingnan mo kung mas mahal mo ang Panginoon. Pag mas mahal mo ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, love your parents. Kaya kahit hindi kayo nagkakasundo ni nanay, lagi kang nasa church dahil mas mahal mo si Lord. Pero hindi ibig sabihin na mas mahal mo si Lord ay hindi mo na mahal si nanay. Minamahal mo si nanay dahil mas mahal mo si Lord. Ngayon, lahat ng mga weaknesses ni nanay, si tatay, tinatakpan ni God lahat yun dahil tinuturo ang kanyang magmahal ng totoo. Kaya regardless kung may failure sila o kaya may nagawa silang hindi maganda sa'yo, bakit nananatili ka pa rin na mahal mo sila? Dahil minamahal mo kasi si Jesus eh. Yun yung tinuro sa akin ni Jesus eh. Ha? Nagsama. Story ang yung tatay ko. Di ba? Ito wala lang. Pero, baka, iwan naman sa pumasyaw dito. Si tatay ko, naalala ko nasama si tatay ko. Ako talaga, sabi ko nga, hindi ko maalala na binuhat ako ng tatay ko. Kasi dito, gusto ko rin ang gano'n nung bata pa ako. Kasi naalala lang pala, puro luwa. Puro bubog. Pero, alam nyo, na-build yung pagmamahal ko sa Panginoon. Nung nag-umpisang minahal ko din ang Panginoon. Ay, na-build yung pagmamahal ko sa tatay ko. Nung minahal ko ang Diyos. Imagine yun, yung kaya mo siyang ipag-pray. Kahit hindi kayo close, kahit hindi maganda yung relasyon nyo, pupuntahan mo siya doon para ipanalangin mo siya. Bakit? Mas mahal mo kasi yun eh. Kaya mahal mo siya ngayon. The reason na dahil lahat tayo mga kapatid, lahat tayo temporary. Yung nanay mo, tatay mo, yung mga anak mo, temporary, hindi mo alam kung kailan. Kaya kung mas mahal mo yung si Lord, kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan ang Panginoon. Mauunawaan mo ang sitwasyon dahil mas mahal mo ang Panginoon. Kaya over our family, sabihin ko po sa inyo, kailangan mas mahal mo si Jesus. Pang-apat, do you really love Jesus over yourself? Ito na. Minsan, yung sa atin naman, minsan, mas nag-a-arise yung ating damdamin kaysa doon sa pagmamahal natin kay Lord. Sabi niyang, Matthew chapter 10, verse 39, ang nakasumpong sa kanyang buhay ay mawawala, ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito.
So, sino yung laging naghahanap sa kanyang buhay ay mawawala ito. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niya ako. So, sino yung kayang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon? Sila daw yung makakasumpong ng kanilang totoong buhay. At kung sino yung laging naghahanap ng kanilang buhay, yun ay mawawala sa kanila. Na ang gustong sabihin nito, pag puro ito yung sinusunod natin, lahat ay mababaliwala, masasayang ang lahat. So ano ba yung meron dito? Ito kasi emosyonal eh. Hindi niwala ba kayo emosyonal ito? Nanonood ka lang ng Korean, umiyak ka. Hindi ka naman nandun sa scene. Hindi mo naman tatay yun, hindi mo naman nanay yun. Ano, may guno-guno na lang may bida. Pati mo na, kamangira. Bakit? Kasi ang tao, emosyonal. Ngayon, ang marami sa tao, sabihin ko po sa inyo, nabubuhay sa emosyon. Tingnan niyo yung mga kabataan ngayon. Diba? Ang daming child protection program ngayon na pinapatupad yung bawal ng paluin ng bata. Dahil ang akala kasi ng tao, mas matalino ang tao sa Diyos. Tingnan niyo ang nangyari ngayon. Kasi pinagbawal yung pamamalo dahil maraming bata na natrotrauma daw. Marami daw ang mga bata na hindi na yung tamang direksyon. Pero nung binigil yung child protection program, dumami ang nagsisuicide ng mga bata. Bakit? Kasi ang pinoprotektahan ngayon is yung emosyon ng mga tao. Tingnan yung pag-arise din ng mga LGBTs. Igalang mo sila dahil yun yung pakiramdam nila eh. Yun yung damdamin nila eh. Kaya kung nararamdaman nila na sila ay gano'n, huwag mo silang sasaktan. Pero yung katotohanan hindi na marireveal sa kanila. Dahil bakit? Inuuna na yung emosyon eh. Naunguna yung emosyon. At yung mundo ngayon, ito na yung tinuturo. Na ang emosyon ay kailangan pahalagahan. Pero sabihin ko sa inyo, hindi mahalaga ang emosyon. Kung nasaktan ka, sabihin ko sa iyo, mas mahalaga pa rin ang kaluluwa ng tatay mo kaysa rin sa feelings mo. Alam mo, kahit yung broken ka, punta ka pa rin ng church. Huwag mong sabihin na, Lord, hindi mo na ako atin kasi broken ako. Kasi nahihirapan ako sa damdamin ko. Hindi yung emosyon mo yung mahalaga. Isipin mo yung nanay mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mas mahalaga pa sila kaysa dun sa nararamdaman mo ngayon. Yung may nakaaway ka sa church, o kaya may nakaalitan ka sa kapitbahay, yung asawa mo, nag-away kayo, ang ginagawa nyo, hindi ako dadalo ng gawain. Bakit nakalimutan mo kung ano yung mas mahalaga? Ano yung pinapairan mo? Yung damdamin mo kasi. Yung sarili mo na naman. Yung yabang mo na naman, yung mahalaga. Hanggang sa hindi ka na makapag-desisyon ng tama. Kaya ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon, over your emotion. Pwede bang kalimutan mo yung damdamin mo? Hanapin mo kung ano yung mas importante. Sa aming mga pastor, hindi kami pwedeng mag-excuse na discourage ako ngayon, wala mo ng service. Wait lang, namatay yung tatay ko, wala mo nang gawain. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng umiyak kami sa sulog. Tapos, basta nararamdaman, nasasaktan kasi ako. Pwede bang pas muna tayo? Hindi pwedeng ganon. Bakit? Alam namin kung anong mas mahalaga. Mas mahalaga yung mga kaluluwa ng mga tao over our emotions. Over sa lahat ng mga nararamdaman natin. Over your desire. Over your needs. Over your calling. Nang gusto kong sabihin sa inyo dito, marami tayong mga pagkatawag. Iba-iba, I am blessed na naririnig ko yung ang daming gusto magpagamit. And ngayon nakikita ko yung mga children's pa lang dati noon. Ay, hindi ko nabutan na children's yan. Malaki na pala si Kuya Christian. Pero yung mga nasa children's department, ngayon, member na ng mga IT, musicians. Yung desire na gustong magpagamit sa Panginoon. Pero gusto kong sabihin sa inyo na huwag kang magpo-focus sa ganun. Ang
Ang tanong ko, paano pag nawala ang calling mo? Paano pag natanggal ka dyan? Sana hindi ka nag-church dahil IT department. Sama ka sa IT. Sana hindi ka nag-church kasi musician ka, brother Peter. Sana nag-church ka kasi mahal mo si Jesus. Kasi kung yun ang dahilan mo, madali kang bumagsak. Pag sinabi ni Pastor Dewey, huwag ka nang tumugtog. Yan ang gitara mo. Huwag ka doon. Susunod na Sunday, hindi ka na mag-church. Pero kung mahal mo si Jesus, kahit nasaktan ka, okay na. Ikaw naman yung dahilan. Kaya ako nandito. Alam nyo, meron yung time sa akin na gusto ko lang isuko yung license ko din. Naalala ko yun, yung gusto ko lang sabihin kay Pastor, gusto ko lang maging ordinaryong member. Masaya na po akong musician. Okay lang, Pastor. Sama pa rin ako sa Bible study, hindi ako mawawala doon. Tapos, nung sasabihin ko na kay Pastor, ito yung lisensya mo, Pastor David. Binigay na ng nung sasabi ko na ayaw ko nang maging pastor, binigay niya yung lisensya ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. O kukunin ko ba o hindi. Alam nyo, God allow us na may mga times na talagang aabot tayo sa ganun. Alam nyo kung anong reason? Para maramdaman mo yung pressure, tapos ma-appreciate mo yung totoong calling mo. Kasi pag mawawala na yun sa'yo, doon mo maintindihan na napaka-importante para mo. Hanggang sa pag nandoon ka na, doon mo na naintindihan na yung calling mo, hindi lang basta-basta. Hindi ka lang ordinaryong singer, sister. Yung pag kumakanta ka, yung i-goal mo, habang kumakanta ako, may kaluluwang naniligtas. Napakagandang goal. Habang tumutugtog ako ng gitara, Lord, naway meron yung isang tao dito na nahihirapan na pero lalakas siya pagkatapos niyong marinig yung mga tono ng aking pagtutugtog. Sana pag ako nakikamay, Panginoon, sa mga tao, grabe makamayan ko yung tao na nahihirapan na, and Lord, palakasin mo siya, Panginoon. Lahat tayo kayang gamitin ng Diyos, pero sabi ko sa inyo, over our calling, sana yung paggamit sa atin ng Panginoon, mas higit na ang reason natin na bakit tayo nag-church ay dahil mahal natin si Jesus. Para kahit mailiminig tayo noon, nakikita ka pa rin na nakaluhod doon sa altar. Ang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, this is not about me, this is all about you. Hindi ako ang bida dito. Ikaw ang dahilan kaya ako nabubuhay. Ikaw ang dahilan kaya ako ay naglilingkod. Kung mawala sa atin ang lahat, what if dito nagtugunin ng Diyos yung prayer mo? Kaya mo pa rin, mahal mo pa rin ba si Jesus kahit hindi pa rin answered prayer? Kaya mo pa rin bang magpatuloy sa Panginoon kahit hindi umaayon yung kagustuhan mo sa mga sitwasyon? Kaya mo pa rin bang kumanta na, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes. Abang buhay, papupurihan ka. Kaya mo pa bang awitin yung mga awit na yun? Sa kabila ng mga hindi masayang sitwasyon. Ay yung mga kantang, I will serve you because I love you. Lord, ito yung isang kanta na napakaganda na narinig ko. Yung kanta na, Lord, I worship you because of who you are. Not just for all the mighty things that you have done. Minamahal kita, Panginoon, hindi sa mga milagro. Hindi, mahal talaga kita. Yung buong pagkatao mo, yung buong attributes mo, lahat ng meron sa'yo ay mahal ko. Hindi dahil pinagpapalam ako, hindi dahil malakas ako, Panginoon. Mahal kita dahil yun ang dahilan lang, Panginoon. Mahal talaga kita. Does your love show that you really love Jesus? Does your life show that you really love Jesus? Nakikita ba sa buhay mo na mahal mo si Jesus? O hanggang minsan sa kapitbahay mo, nagko-question pa rin sila na, ganun ba ang Kristiyano? Ganun ba talagang totoong nagmamahal kay Jesus? Pero sana maraming magtitestify na mahal na talaga si Jesus ang taong ito.
Do your action prove that you love Jesus? Are the choices that you make based on your love for Jesus? Would others testify that you really love Jesus? Marami bang pwedeng mag-testify ng ano talaga si Jesus? Pwede ba tayong tumayo? What is the reason why you are attending the church? Sige, sagutin niyo yan sa isip niyo. Anong rason bakit ka umaattend ng church? Alam niyo kasi, marami sa church na umaattend, they are seeking for healing. May sakit kasi sila. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, instead that you seek healing, hindi bang isip mo kung sino yung healer? Instead, you are seeking for blessing. Why not seek the provider? Yes. If you are seeking for comfort, why not seek the comforter? If you want deliverance, why not seek for the deliverer? If you are seeking for answer, why not seek for the one who answers your prayer? Kasi minsan sa atin, sa mga tindi ng pangangailangan natin, nakakalimutan na natin yung hinahanap natin na healing. Hindi na pala natin nahahanap yung healer. Nang-desire lang natin pumunta sa church, pagalihin mo ako, Panginoon. Pero yung healer, hindi mo nakasaya. Pero we really love Jesus. In John chapter 21, verse 15 to 17, ito yung napakagandang encounter nila Jesus at si Pedro. Napakagandang conversation na na-reveal kung ano yung totoong pagkatao ni Peter. Sabi niya dito, verse 15, kaya't nang mga pagpawing gutom sila ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa sa mga ito? Sinabi sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya, kakainin mo ang aking mga kordero. The first question, Peter, mahal mo ba ako? Ay sabi ni Pedro, oo, Panginoon, sigurado ako mahal kita. And the second time, after na sinabi ng Panginoon na pakainin mo ang aking mga kordero, habang nagkukentuhan pa marahil, bumalik ulit ang ating Panginoon. The second time, sabi niya dito sa verse 16, tinanong siya ulit ng isang tanong. Sabi niya dito, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? At ang sabi ni Pedro, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. At sinabi sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. At ito na yung pangatlo, mga kapatid. In verse 17, sinabi sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? At alam niyo si Pedro, siya ay nalumbay. Nalungkot si Pedro. Dahil yung first two answers niya, dahil mahal niya si Jesus, kasi palagi lang niyang sasama. Sinasanay na siya. Hindi niya alam na ang tanong pala ni Jesus ay yung mas malalim pa doon. Yung love na magsasabing, Lord, kahit anumang bagyo ang dumating sa aking buhay, mamahalin pa rin. Lord, kahit anong problema ang dumating sa aking buhay, mamahalin pa rin. Lord, kahit may sakit ako, Panginoon, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Yung pagmamahal na yun ay yun yung gustong marinig ng ating Panginoon. Sinabi ni Pedro, tunay, Panginoon, na alam mo ang lahat ng bagay. At alam mo na mahal na mahal kita, Panginoon. At napatunayan yun ni Pedro. Sa dami ng mga pinagdaanan niya, sa dami ng mga nag-persecute sa kanila, na napili si Pedro hanggang sa kanyang kamatayan, siya ay naglilingkod sa Diyos. Namatay si Pedro, siya ay martyred, crucified downward. Pinako siya sa krus ng pabaliktad, and then siya ay tinubukan ng ulo.
dahil sa pagmamahal niya kay Jesus. Ano yung kaya nating sabihin na talagang mapapatunayan natin na mahal natin si Jesus? Alam niyo, last na testimony na sabi ko sa inyo, merong isang kwento. Ito ay totoong tao, mga kapatid. At ang pangalan niya ay siya si Horatius Spafford. He is the man behind the song of It Is Well With My Soul. Narinig niyo na yun? When things like a river attendeth my way, yung it is well with my soul, it is well. Alam niyo kung paano niya na-compose yung kantang yun? Yung nangyari kay Horatius Spafford, yung kanyang pinagtatrabuhan, siya ay nagtatrabaho sa real estate. At yung kanyang building na pinagtatrabahuan, nagkaroon ng disaster. Nasunog yung kanilang building at yung mga pera nila doon ay nasunog. Malaki yung kanyang investment at lahat ng meron sa kanya ay nawasak. Alam nyo, gusto niya i-encourage yung kanyang sarili. Kaya alam nyo, sabi niya, pinausap niya yung kanyang asawa, tapos yung kanyang mga anak, pumunta kayo sa gawain ni D.L. Moody. Merong church service. Kailangan natin lumakas. Kailangan natin magpakalakas. Kailangan natin ma-encourage. Kaya yung asawa niya, ipinunta niya doon dahil meron siyang importanteng kailangan gawin. At even yung asawa niya ay discouraged na rin. And alam nyo, nung sila ay sumakay ng barko, 1 taon pa lang ang lumilipas. Ito yung pangalawang disaster. Yung sinasakyan ng kanyang asawa ay nagkaroon ng collision sa another vessel. At yung 4 na anak ni Horatio ay namatay. Nalunod. At ang naligtas lang ay yung kanyang asawa na nagsulat sa kanya, I alone would save. Ako lang yung naligtas. At si Horatio, mga kapatid, habang binabaybay niya yung dagat, iniisip niya yung mga nangyari. Tinitignan niya yung tubig. At ang sabi niya doon sa kanta doon, when things like a river at the end of mine, na kahit gaano kalakas yung bagyo, Panginoon, ang sabi niya doon sa kanta, it is well. Okay lang. Okay lang. It is well with my soul. Okay lang. Okay lang yun, Lord. Tanggap ko yung Panginoon. Still, hindi lumabas yung mga words of, yung mga pangungutya sa Panginoon, pagsisisi sa Panginoon, but still, naka-create pa siya ng mas magandang kanta. Hindi pa niya nakukompose. At yung kantang yun ay marami ng kumanta ng mga sikat na mga Christian singers. Yung kantang It Is Well With My Soul. Alam niyo mga kapatid, ito yung gusto kong iwanan na tanong sa inyo. Kayo lang nakakaalam at kayo lang makakasagot nito. Do you really love Jesus? Papatunayan niyo ba yun ngayon? Hindi lang ito sa tanong ngayong araw. Pero yung sinasabi ko sa inyo, dun sa araw na tayo ay nandoon sa higaan, na merong magtatayo dito na magsasabi, itong taong ito, mahal niya si Jesus. Hindi ko ma-imagine kung paano niya minamahal si Jesus. Hindi kayang explain. Hindi, isa lang masasabi ko, mahal na mahal niya si Jesus. Na mayroong mag-testify sa atin kung gaano kadakila ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Habang tinatawagan ko Sister Edeline para palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakapit ang ating Panginoon. Tinatayin tayo ngayong gabi. Gaano ba kamahal ang ating Panginoon? At kailan mo makakasagot sa salitaan ng Diyos na narinig po natin ngayong gabi. Siya ay nagturo sa atin kung paano natin i-increase na naman ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil kung ganito katiting ang pagmamahal mo, sa salita ng Diyos na narinig mo ngayong gabi, dagdagan ka natin.
Lalo sa ganun po, lalo po tayong patitibahin pagpapalain tayo ng Panginoon. Dahil yan ang gusto ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Para ano? Mahalin mo ng todo-todo. Amen? Kaya ngayong gabi, pasalamatan natin ang ating salita ng ating Panginoon na ginamit si Pastor David. Dahil tayo na-encourage na naman, na-remind ulit tayo, lalo nang uminit na naman ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya to God be all the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil napakasunan ng Panginoon. Hindi kulang lahat. Kung natukulang ka na sa Panginoon natin, hilingin natin sa ating Panginoon na, Lord, patawarin mo po ko. Dagdagan mo ang pagmamahal ko sa iyo. Lord, ibalik mo ang first love ko na unti-unting nawawala. Dagdagan mo po ngayong gabi. Pwede ba natin gawin yan, mga kapatid? Huwag tayong umalis ngayong gabi hanggat hindi natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Iparamdam mo sa Diyos ngayong gabi kung gaano mo siya kamahal. Hindi nagsasalita, kundi ipakita na iparamdam mo ang init at pagmamahal mo sa Kanya. Pwede ba natin gawin yan, mga kapatid? Pwede ba natin gawin yan? Amen. Can I hear amen? Praise the Lord. Itaas natin ating mga kamay, pikit na ating mga mata. Kantayin natin yung I love you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. All my soul rejoice, take joy, my King, in what you bring. Let it be a sweet, sweet sound in your I love
goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing.
Salamat, Panginoon, papagamit sila. Salamat, Panginoon, sa lecture. Thank you for everything that you've done, my God. Lord, salamat, Panginoon. Sa years na Bible study, Lord, pupuso ka ng papasalamat ninyo. Laging kalakasan, protection, awa mo, kalaman, kakalamusan. Lord, salamat, Panginoon, nakakawatawag mo sa amin ngayon. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Napakabuti ng ating Panginoon. Salamat sa presence na nandito sa inyo. God is good. Sabi ko, God is good. All the time. Amen. Praise God. Minsan pa natin, palakpakan. Thank you, Jesus. Pwede ba tayo muna? Tulad ng sinabi ko kanina, napakabuti talaga ang ating Panginoon. Talagang we cannot complain. Dahil sa 3 years ng ating pagpa-Bible study, marami pong pinagpala ang ating Panginoon. Namuna po. Kaya yung kapaguran natin, yung katapatan natin sa paglilingkod natin sa Diyos, ito na pinagpapala, dumadami na po tayo. Amen? So sa Bible study na to, may lumabas din na nagpa-Bible study na po ngayon. Praise the Lord, to God be all the glory. Amen? Yung mga kabataan ngayon, tulad ng nasabi kanina, dito nakatayo, yung nervous nyo nawawala dahil ang talk training daw natin ito ng sinasabi ni Brother Cosme. Amen? So sana, hindi lang itong taon na ito magpagamit tayo. Sana sa next year ulit, patuloy po kayong magpagamit mga young people. Amen? Dahil ang gamitin nyo lang mga salita ng Diyos na ating natututunan dito sa Bible study natin. Dahil tulad ng sinabi ng ating lecture, yung isang linggo lang, hindi sapat ang ating kaalaman. Kaya mahalaga itong mga Bible study po natin. Kaya in-encourage ko po, by next year, lalo pa tayo maging masipag, mag-impita po tayo ng mga bisita. And then, huwag nyo rin kalimutan yung memory verse natin, ha? Yes. Dalawa, dahil umpisan ko na naman next year. So, meron pa tayo isang service pa siguro, Sister Senny. Or, Tuesday. Announcement. May isa pang Bible study, dalawa pa. Sana lang. Para magkaroon din kayo ng time para sa family ninyo rin. So, ang gagawin nyo sa panahon na pag wala tayong Bible study dito sa Tuesday, i-work out nyo naman yung mga family nyo and friends nyo, mga classmates nyo. Amen? Nang sa gano'n, ipaalala, i-remind nyo sa kanila, every Tuesday meron pong Bible study dito kina Estrada Family. At meron din sa Thursday, kina Ariel, ang family, or Cheryl. Thursday. Every other week naman yun. Okay? So sa itong week na ito, kina Sister Karina ang susunod. Okay? Sa Tuesday and then Thursday, yung iba naman yung sa class namin. So i-pray nyo mga kapatid na patuloy po itong pagpalain ng ating Panginoon. Dahil kung walang Panginoon, hindi po lalago ito. Dahil ang lahat na ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginagawa. Kaya palagpakan niya natin ang ating Panginoon. Pero napakabuti niya talaga. Amen? So, marami tayong pagsubok, pero sa kabila noon, lalampasan natin sa tulong ng Diyos. Amen? So, bago niyang lahat, nais ko pong tawagin si Pastor David, Manuel, at saka kanyang asawa, para i-appreciate po natin sila. Shall we stand, mga kapatid? Nais ko pong basahin po ito, Certificate of Appreciation. The following awards given to Pastor David Manuel in recognition for his dedication and commitment to preaching the gospel as guest speaker in the 3rd anniversary celebration of Home Bible Study. We appreciate your devotion and diligence in delivering this message to us. We thank God for you and your ministry. And we pray that He will continue to bless you and use you for His glory. Given this 5th day of December in the year of our Lord Jesus Christ, 2023 at Bruno and Lisette, Nagutan City. Amen. Thank you, Lord. So, binibigay ko po ito, pero wala pong pirma ni Pastor. So, babuksan ko muna ito. And then, yung meron po akong bibigay.
salamat po, Pastor. Ito binibigay namin para sa iyo at sa inyo na natin. Praise the Lord. At Sister Nelda, meron din ibigay para sa mga kongregasyon, para sa pagmamahal sa iyo, Pastor. So, lapakan natin muli ang Panginoon. Paano po yung Pastor? So, ano masasabi niyo, Pastor? Salamat. Salamat dahil wala rin akong gagawin. Buti in-invite niyo ako. Matutulog ako. Pero na-bless ako. Honestly, yung sinabi ko na nung una kong tingin dito, namin yung pala. Kala ko, Estrada Family lang. May mga upset pa. Kaya magpatuloy po kayo sa gawain. Huwag kayo magsasawa kahit gabi, kahit mainit. Dapat andito pa rin tayo dahil marami tayong natututunan at hindi lang matututunan pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Salamat po sa Ellen, salamat po sa lahat na nagplan ng buhay na ito. Palay kayo ng Panginoon. Para sa inyo. Meron para sa akin. O, yung magsalita. Praise God, certificate of appreciation. The following award is given to Sister Edeline Aquino in recognition of her outstanding service and dedication as a Bible study leader for United Pentecostal Church. Your teaching have inspired and enriched the lives of many people. You have shown great passion, wisdom, and faithfulness in sharing the Word of God, in helping others grow in their spiritual journey. We are grateful for your ministry and we pray that God will continue to bless you and use you for His glory. Even this 5th day of December in the year of our Lord Jesus Christ, 2023, at Gunman Quezon, Dagupan City, at sa lahat po at sa lahat ng Benites family, Cosme family, and the other ay nagpapasalamat ako. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyo rin. Lumalakas po ako. Kayo nagpapalakas din sa akin, pero higit sa lahat ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos din nagpapagamit po kayo ngayon. At saka yung prayer ko na lumago ang Bible study natin to, lumago po. So salamat sa mga Cosme family, Cariato family, si Bergie Estrada, tatay na matapat, umaaten yan, si tatay din sa likod. I know malapit ka rin mabaptize in Jesus' name. Si tatay Rick na patuloy din nagsusupport, tatay, mga young people. Brother Junior Cosme, kahit malayo yan, umaaten si Brother Dan, Brother Mike, na umahatid sa akin. Sister Janet Benetes, Brother Chess, maraming salamat sa mga anak ni Brother Cosme, yung dalawang ito, very grateful. At saka si Brother Christian, nasa Brother Christian. Salamat din. So lahat po kayo puso ako nagpapasalamat, Sister Trexie, Sir Karen. So kung may nakamalimutan po ako, pasensya na po. Dahil hindi ko remember sa mga pangalan niyo. Brother Dante, nasaan ka rin, na masipag din. Brother Peter, Trexie, yung mga dalawang anak niya. Saka si Clara, nasaan si Clara? Praise the Lord. So thank you sa lahat. Dahil sa inyo, tumatatag ako, dahil nakikita ko nagpapatuloy po kayo sa ating mga Bible study sa kabila ng marami rin tayong hinaharap. Praise God! 3 years! Diba? Ang na ako kapit na yung matapos sa 3 years na ako Bible study. So, salamat sa ating Panginoon, to God be all the glory. So, bilang patatapos, hinihingi ko po kay Brother Ronnie ang panalangin. Do you want to say something, Brother Ronnie? Aking sweetheart. Aking supporter din. Siya nagbibigay ng pera. Praise the Lord. Pinabati ko kayo sa yung 3rd year anniversary. Pinagpapala yung Bible study nyo at magpatuloy kayo na maglingkod sa ating Diyos. At alam mo, malapit na dumating ang ating Panginoon, kaya tayo ay kumapit at huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Amen? Para tayo makasama sa kanyang pagbabalik, ayaw nating maiwan. Amen? Baka may pinagkakabisihan kayo, sabi ni Pastor. Hindi kayo dadali ng Panginoon dahil
Man, yung preaching niya kanina, naalala ko lang. Kaya pag mayroon kayong pinagkakabisihan at mahal kaysa sa ating Panginoon, huwag niyo pong hayaan, ibigay natin yung buong puso natin sa ating Panginoon dahil napakabuti ng ating Diyos. So, again, congratulations sa inyo lahat at pagpalain kayo ng ating Diyos. So, closing prayer na lang, Madam. Pasensya na po kayo, hindi nakarating yung kapatid ko dahil hindi niya rin maiwanan tatay ko. So, nalulungkot siya dahil gusto niya rin umattend. Alam niyo naman, sila ang una ko rin kasama, si Brother Joe, Sister Janet, kaya lang nagkaroon ng problema dahil sa aking father na hindi maiwanan. Lagi umatake yung epilepsy niya, lagi natutumba, kaya kailangan bantayan. So, pasensya na daw kayo, pero gusto niya sana makasama po tayo. Yun lang. Thank you, Lord. Tayong lahat tayo lupat manalangin sa pagtatapos ng Bible study. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa, Diyos. Salamat sa pag-aalaga mo sa bawat isa na bahagi ng Bible study dito, Panginoon Diyos, O God. Salamat sa mga pinagaling mong karamdaman sa lugar nito, Panginoon. Salamat sa progreso ng bawat mga kapatiran ng Diyos na nooy ay natatakot magpagamit ng Diyos at ngayon ay nagagamit mo na. Lord, patuloy ka na kumilos at mag-provide sa bawat isa na kabahagi ng grupong ito, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay, pagpalain mo sila, Diyos, at gabayan mo sila sa lahat ng kanilang gagawin, O God. Lord, ibuhos mo ang iyong pagpapala at ang iyong anointing sa lugar na ito, Panginoon. Dinadalain ko, Diyos, na marami pang kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng ministry na ito, Panginoon. God, dinadalain ko na lubos mong pagpalain ang bahay na ito, God. Ang pamilya ng Estrada, Panginoon, God, ay provide every needs, God, that they have. At ganoon din sa lahat ng kasali rito, Panginoon. And Lord, I pray for this house, O God, for your blessing abundantly, Father God. Lord, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, kasama Sister Edeline, Panginoon, na nangunguna dito, Diyos, O God, ay lalo mo pa siyang gamitin, Panginoon, at talangisan mo ang kanyang buong katawan, O Diyos, na lalo siyang gamitin, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong gawain dito, Panginoon. At Lord, raise people up, Jesus, O God, na magpatuloy at maging masigasig pa sa gawain ito, Panginoon, O God, Lord. Again, O Jesus, O God, we thank you for what you do and what you have done in this place, O God. And what you will do, Father God, lahat ng blessings na ibibigay mo sa gawain ito, Panginoon, O God, ay pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. Lord, iniibig ka po namin, O Diyos, kung meron pang hindi pa namin na ibibigay sa iyo, Panginoon, kami po. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng ito ay naibigay namin at mapaglingkuran ka namin ng aming buong puso, God, ng aming buong kaluluwa, Panginoon. At ikaw ang unahin namin, O Diyos, sa aming buhay na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, again. Paspasan mo at tulungan ang bawat isa na nandito, Panginoon. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, Panginoon, binabalik namin sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Bago niyan, pwedeng in-impress Sister Dawn ng prayer para sa pagkain natin. Pray natin ang mga pagkain sa gabi ito. Salamat, O God, sa presensya mo namin nadarama itong gabi. Salamat sa pagkain sa aming buhay. Ganoon po, Panginoon, ang mga pagkain na may hain sa gabi nito, Panginoon, O God. Pasmasan mo po sa pagpalain o ang bawat nagluto, naghanda, at pinanggalingan ng mga pagkain nito. Salamat, O God. Patuloy mo kami ingatan sa aming pag-uwi, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Saan po yung number ng mga regalo? Picture daw po muna. Dito na. Okay.
Kaya po, tumayo na po tayong lahat para hindi po tayo magabihan sa pag-uwi mga kapatid.